pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Gaya po ng madalas ko pong kinagawian po sa lahat po ng umpisa po ng aking kapahayagan, palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa po akong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, sa atin pong banal na Espiritu Santo. At yun nga po sa pagpapatuloy ko nga po nung naiwan ko pong kapahayagan nung nakaraan pong linggo ay yun nga po medyo nahirapan po ako dahil medyo maselan nga po yung kapahayagan nung nakaraang linggo. Yun nga po ang pagsusuko po ng ating mahal na Birheng Maria po ng kanya pong pagkababae po sa kanya pong pinakamamahal na si Jose po. At para nga po sa kalinawan ng lahat, ito pong Hoseng ito ay ang pinakamalapit pong anghel na malapit po sa ating mahal na Birheng Maria. Yun po ay sa umpisa po nung mundo po at sa kapanahonan naman po ay tumubo siya bilang isang lalaki sa katauhan nga po ni Jose na siya pong magsisilbi po ang tungkod ng ating mahal na Birheng Maria. At dahil nga po nagsisimula na sila bilang isang pamilya, ang unang gabi po ng ating mahal na Birhen sa piling po ni Jose ay nag-iwan po ng napakalaki pong kalituhan at katanungan po sa puso't isipan po ng ating mahal na Birheng Maria. Ayun nga po, bilang isang dalawang pusong nagmamahalan, ang alam po ng ating mahal na Birheng Maria ay nakatugo naman po siya sa kung ano man po yung tagpo po nila ni Jose nung mga unang gabi po nila. Subalit labis po niyang ipinagtataka nga po ay kung paano pong dumating silang dalawa sa hangganan ng kanilang tagpo na hindi po natatanggal yung kanya pong saplot po sa wikang Banyaga po ay underwear po. Sorry po, dahil ang ating pong banal na Espiritu Santo ay ayaw po niya akong magsasalita po ng iba pong lingwahe maliban po sa wika pong Pilipino, Tagalog po. So yun nga po yung underwear ay bakit natapos na ang tagpo nilang dalawa, subalit bakit hindi po siya natanggal, nakasuot pa rin nung itanong po niya kay Jose, hindi rin naman po nasagot po ni Jose ng malinaw. So, pinagkibit balikat na lamang po ng ating mahal na Birheng Maria. So, lumipas po yung mga araw at mga buwan. Maraming pagkakataon po. Marami pong mga tagpo po sa kanila pong pagmamahalan na nag-iiwan po ng malaki pong pagtataka at katanungan po sa puso't isipan ng ating mahal na Birheng Maria. Hindi po niya alam kung kanino po niya i-open, kung kanino niya po sasabihin dahil siya po ay nakakaramdam po ng nahihiya po siya. May mga pagkakataon po kasi na si Jose ay may mga lugar na nagkakawalay po sila at sa pagbabalik nga po ni Jose ay nandun po yung pananabik po na sa muli nilang pagkikita. May mga tagpo po na habang si Jose po ay kitang-kita niya dahil nga labis yung nagkawalay sila, yung pananabik. Si Jose po ay may pagkakataon na lalapit po sa ating mahal na Birheng Maria po upang siya po ay yakapin or halikan po sa kanyang mga labi. Nagtataka po ang ating mahal na Birheng Maria kung bakit si Jose po ay papalapit pa lamang na halos isang dangkal pa yung layo po ng mga labi ni Jose sa kanya. Pero pakiramdam po niya ay
sa kanyang mga labi po ay may humahalik na. So, nung mga una po, iniisip po ng ating mahal na Birheng Maria na baka naman sobra niya lang na-miss si Jose. Madalas po siyang napapakunot noo at napapakamot po sa kanya pong ulo. Dahil nagtataka po siya kung bakit ganun. Maraming tanong po na hindi po niya mabigyan ng kasagutan. May mga pagkakataon naman po na si Jose po ay papalapit pa lang para yakapin siya, pero pakiramdam po ng ating mahal na Birheng Maria ay mayroon na pong mahigpit pong lumilingkis sa kanya. So, ang atin pong mahal na Birheng Maria ay nanatili pong tahimik. Subalit, may mga tanong talaga po na gumugulo sa kanyang isipan. So, nung magtagal po ang ating mahal na Birheng Maria, ay unti-unti na pong niyang kinasanayan. Iniisip po niya na baka siya ang may problema, baka sobra niya lang mahal si Jose. Kaya po ganun yung kanyang nararamdaman. Wala pa man, pero andyan na. Hindi ko po ma-explica ng maayos, pero sana po ay magets po ninyo. Kasi nga po, wala siyang nakikita. Ang kita po ng ating mahal na Birheng Maria ay halos isang dipa pa. Yayakapin po siya ni Jose, pero pakiramdam po niya ay, alam niyo po yun, andun pa, pero bakit andito na? Parang ganun po. So, yun po yung naging buhay ng ating mahal na Birheng Maria. Sa mga unang mga buwan po, sa piling po ni Jose, lalapis pong nagbibigay po ng matindi pong katanungan o pagtataka po sa puso't isipan niya. Sa susunod po, dahil nga po maikli po yung ating oras, ay nais po ng ating banal na Espiritu Santo kung paano nga po sa sinapupunan po ng mahal na Birheng Maria ay mayroon pong batang naipunla sa kabila po ng katotohanan na kahit kailan po si Jose po nidulo po ng daliri po ng ating mahal na Birheng Maria ay hindi po niya nahawakan. Sa totoo lang po, bilang ako po ng mga panahon kong ito po ay isinasiwalat sa akin ng banal na Espiritu Santo, dito po siya nahirapan sa akin ng gusto upang makumbinsi po ako. Dahil nga po, ang hirap pong intindihin. Subalit, sa pagtsatsaga po niya at sa awa at tulong po niya ay naging malinaw po sa akin ang lahat. Kaya po siguro ako'y hirap din na i-explica sa inyo. Dahil nga po, paano bang hindi siya ang ama? Ay sila namang dalawa yung magkasama. At sa mata nga po ng ating mahal na Birheng Maria, wala naman siyang ibang kaulayaw na lalaki, kundi tanging si Jose po lamang. Ang yun nga lang po, kaya po nakapuntos po ang atin pong banal na Espiritu Santo ay dahil nga po may malaki pong katanungan sa puso po ng ating mahal na Birheng Maria na tanging siya lamang po ang nakapagbigay po ng ganap na kasagutan. Wala na naman po tayong oras. Sana po sa abot po ng aking nakayanan po ay unti-unti po pong mabuksan o maipahayag po sa inyo ang ayon po sa ating banal na Espiritu Santo na ganap pong katotohanan. Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Bye-bye, paalam at mabuhay po tayo pong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye.